Hindi lang siya basta mahihirapang dumistansya kay Cassie sa loob ng 40 minuto na sinabi ng receptionist para malabhan ang damit nito. Mabilis ding nawawala ang hangarin niyang pigilan ang sarili, bagay na ikiniinis niya. Matagal na siyang nawala ng interes sa pakikipag one night stand at hindi siya nang-aakit ng babae ngayon lang niya nakilala. Ang problema nga lang sa ngayon ay hindi niya maalala kung bakit. Parang naengkanto si Cassie sa pagkakatayo habang pinagmamasdan mula sa terasa ang paligid ng Raffles Hotel. Kumikislap ang mga ilaw sa malayo. Sumimsim siya ng alak mula sa hawak ng baso upang pawiin ang pagkatuyo ng lalamunan. Saka yun inilapag sa coffee table. Hindi siya dapat uminom ng marami. Nakalimutan niyang itanong kay Jace kung gaano katagal siyang maghihintay bago makuha ang mga gamit. Kaya hindi rin siya sigurado kung gaano katagal niya dapat panatilihin ang katinuan. Mabilis kasing malasing. At ang pinoproblema niya kanina na kung ano ang suot na panloob ay isang ebidensya na hindi magiging maganda ang mawala siya sa tamang pag-iisip dahil sa kalasingan dahil lalong titindi ang pagpapantasya niya tungkol sa isang Candyman. At iyon ang hindi niya papayagang mangyari. Kung ayaw niyang lumala ang nadaramang pagkailang, better to stay sober and sensible. Nang umikot si Cassie ay ang karangyaan ng hotel suite ni Jace Rivas ang sumalubong sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Iyon ang penthouse suite. Halos wala yung pinagkaiba sa kagandahan ng view sa labas. Mas malaki pa kaysa apartment niya ang lounge area ng suite. Isinantabi niya ang nadaramang pangamba sa pagsama kay Jace dahil sa naaantig na kursyudidad. Paano ang rebelding binatilyo na nagmula sa isang masamang tahanan at nasipa sa eskwelahan, 14 na taon na ang nakaraan, ay nakayanang bayaran ang pinakamagandang suite sa isa sa mga pinakasikat na hotel sa Pilipinas. Nang hold up ito ng bangko? Right, we're all set. Pumasok sa silid ang lalaking laman ng kanyang isip. Inilapag nito ang keycard sa coffee table sa tabi ng kanyang baso. Kahit mamahalin pa ang suot, hindi imposibleng mang-hold up ng bangko si Jace, naisip ni Cassie. He certainly had a confident, dangerous edge that made him seem capable of anything. Nagkalkal si Jace sa bar at naglabas ng isang bote ng imported Italian beer. Gusto mo ipagsalin kita? Tanong nito habang nakatingin sa kanyang baso. Inirolyo ni Jace pataas ang manggas ng suot na kamiseta na nagpakita sa maskulado nitong mga braso saka tumungga ng alak. Hindi, salamat na lang. Alam mo ba kung gaano katagal ang aabutin ng pagdadry clean? Nagkibit balikat si Jace. Mga 40 minuto siguro. Sagot nito habang umuupo sa isa sa mga leather sofa. Maupo ka. Iniwestra nito ang katabing upuan. Saka ipinatom ang paa sa mesa. Relax. Imposible yatang mangyari ang gusto ni Jace. Lalo na at parang tinatambol ang kanyang puso, makita pa lang ang lalaki. Mukha itong lalaking supermodel, kaakit-akit ang magulong buhok at papatubong bigote at balbas. Forget Candyman dahil hindi pa roon si Jace Rivas. Maingit na naupo si Cassie sa katapat nitong sofa. Hindi niya ipinagsasapalaran na mapalapit ng sobra sa lalaki. Tumaas sa kanyang mga hita ang suot na blusa nang maupo siya. Agad niyang itinaas at inupuan ang mga binti upang itago ang puting underwear mula sa paningin ni Jace. Kung mukhang supermodel na lalaki, siya naman ay mukhang banner ad para sa dull and boring. Iniiwas ni Cassie ang mga mata sa masidhing pagtitig ni Jace sa kanyang mukha. Paano mo nagawa yun? Tanong niya sa kagustuhang makapagbukas ng ligtas sa paksa na maaari nilang pag-usapan. Ang alin? Nagtataka lang ako kung paano. Hindi na naituloy ni Cassie ang sasabihin. Bigla na niyang nahiling na hindi na sana siya nagtanong. Kinihihiya ba ni Jace ang nakaraan ito? Duda siya roon. Komportable ito sa pagkakaupo sa gitna ng lahat ng karangyaang natamo. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin niya gustong mag-usisa. Paano ko nakuha ng lahat ng ito? Tanong ni Jace. Naisip ni Cassie na magpanggap na iba ang tinutukoy niya pero agad ding nagbago ang kanyang isip. Wala siyang maisip na ibang interpretasyon sa itinanong. At kahit pa makagawa siya ng makikita sa mga makita ni Jace na alam nito ang tinutukoy niya.
Tumango siya, saka sumimsim ulit ng wine para palakasin ang loob. Kiniling ni Jace ang ulo na tila ba pinag-iisipan ng isasagot. Nalaman kong may talent ako sa pagde-design. Saglit na saglit itong huminto, ngunit narinig niya ang pagbabulong-tulot sa boses nito. O mas tamang sabihin na ang parole officer ko ang nakadiskubre nun. Parole officer mo? Naguguluhang tanong ni Cassie. Kung ganoon, nang hold up nga ito ng bangko. Relax, hindi ako ex-convict. Inisihan siya ni Jace na nagbalik ng kislap sa mga mata. Hindi naman yun ang iniisip ko. Pagsisinungaling niya. Yung parole officer ay isang liaison officer para sa mga youth offender na tulad ko. Nagsampa ng kaso ang eskwelahan pagkatapos nila akong expel. But that's ridiculous. Nakakatawa ang mga drawing mo. Natatandaan pa niya ang dahilan kung bakit ito na-expel. Gumawa ito ng caricatures ng mga teacher nila sa likod ng bagong gawang gym ng eskwelahan gamit ang spray paint. Walang sense of humor si Garcia. Nagkibit-balikat si Jace at mas mabuti yun sa akin. Nahimigan uli niya ang pag-aalinlangan sa boses ito. Nagawa kong makalipat ng ibang lugar at makapasok sa isang art foundation course. Salamat sa officer na na-assign sa kaso at naniwala siyang kaya kong magbago. Pero hindi mo naman kailangang ma-rehabilitate. Ang kailangan mo lang ay talagang isang tao na maniniwala sa'yo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jace. Ang bait mo naman. Hindi sa ganun, ano lang kasi. Hindi ka dapat tinato ng masama. Biro lang naman ang ginawa mo, hindi ba? Inilapag ni Jace ang hawak na bote sa mesa. Criminal damage yun. At hindi yun ang unang beses na ginawa ko ang ganung bagay. Kaya dapat lang na parusahan ako. Nanatili ang ngiti sa labi ng lalaki na parang baliwala rito ang sinasabi. Tama na tungkol sa akin. Bagya itong dumukwang. Saka itinukod ang mga siko sa tuhod. Ikaw naman ang pag-usapan natin. Mas interesante ka kaysa sa akin eh. Ako? Tinuro ni Cassie ang sarili. Nagbibiro ba ito? Maniwala ka sa akin, nakapag-boring kong tao. I'll be the judge of that. Kinuha ni Jace ang bote nito ng beer at dinala malapit sa bibig at saka siya tinitigan. Dahilan para saglit siyang hindi makahinga. So, is Cassie short for Cassandra? Dumagok ito ng alak. Involuntareng dumako ang kanyang mga mata sa sensual na hugis ng mga labi ni Jace. Ang kalaguyo ni Apollo, bulong nito, na may kakayahang manghula ngunit habang buhay ay sinumpang hindi paniniwalaan. Nanginig si Cassie. May hatid na masarap na kilabot ang tono ng boses ni Jace. Natawa siya. Kapag kuway, dumako uli ang mga mata kay Jace. Kung sana nga ay ganun ka-exciting. Gumuhit ang isang mapang-akit ng ngiti sa mga labi nito. Hindi exciting, kundi isang trahedya ang kwento ni Cassandra. Ngumiti si Cassie sa kabila ng namumong tensyon sa paligid nila. Inaakit ba siya ni Jace o nangangarap na naman siya? Cassie is short for Cassidy. Cassidy? As in David Cassidy. Dagdag ni Cassie na lalong napangiti nang makitang tumataas ang kilay ni Jace. Yung dating teen idol nung 70s. Fan na fan niya si mama kaya heto ako ang minalas. Mind you, it could have been worse. Buti na lang at hindi si Donnie Osmond ang idol niya. Dahil kung ganoon nga, Ozzy ang naging palayo ko. Humalakhak si Jace. Gusto ko ang Cassidy, kakaiba. Bagay na bagay sa'yo. Tinasi kasi ang baso niya para makipag-toast kay Jace. Yup, that's me. Very unusual. Hindi katulad mo na sobrang ordinary. Anya na hindi napigilang namumungay ang mga mata. Ngunit sa halip na magulat sa direktang pagpapakyut niya, piningkipan nito ang hawak na bote sa kanyang baso. Iba ka sa lahat. Hindi ka ba niniwala sa akin? At paano mo naman ako naging kakaiba? Nilapag ni Jace ang hawak na bote, saka tumayo sa harap niya. Kinuha nito ang isang kamay niya at marahan siyang hinila patayo mula sa sofa. Tumayo ka para masuri natin ang ebidensya. Sinunod din kasi ang sinabi ni Jace. Hindi siya makapagsalita sa pagkabigla dahil sa kasiyahang makikita sa mga mata nito habang gumagala ang paningin sa kabuuan niya. Kakaiba ang kulay ng mga mata mo. Napansin ko agad yun nang bigla kang sumakay sa kotse ko.
even though you were ruining the upholstery and calling me a jerk. I only called you a jerk because you were being a jerk. Pagtatanggol ni Cassie sa sarili. Inalagay ni Jace ang mga kamay nito sa kanyang mga balakang. Huwag mong sirain ang mood. Anong mood? Yung mood na sinusubukan kong likhain, sabi nito, para mahalikan kita. Bumaba ang tingin ni Cassie sa mga labi ni Jace. Ang mga labing yun na minsan ang umangkin sa mga labi ni Jenny ay sobrang lapit sa kanya. Gusto mo akong halikan? Diniinan ng hinlalaki nito ang ibabang labi niya. Dumani kasi ang pagtulay ng kilabot doon. Kinakalawang na yata ako. Hindi pa ba halata? Pero kakikilala pa lang natin. Bulong niya. Hindi alam kung paano tutugon sa panunok ni Jace. Gusto ba talaga nitong halikan siya? At bakit ba nakikipagtalo pa siya? Hinapit ni Jace ang kanyang baywang. Saka siya hinila palapit sa katawan nito. Hindi totoo yan. Ilang sentimetro na lang ang layo ng labi nito sa kanyang mukha. Magkakilala na tayo noon pa. Pero hindi mo ako natatandaan. Kilala kita. Ikaw yung batang naninilip noon sa hagdan? Nanigas si Cassie sa narinig. Saka dumistan siya kay Jace. Naalala mo? Pero paano? Sinabi ko na, kakaiba mga mata mo. Umisi ito, ang ngisi na bumihag sa kanya mahigit 1 dekada na nakaraan. Biglang naintindihan ni Cassie ang lahat. Hindi pang aakit ang ginagawa ni Jace. He was making fun of her. Nalagay niya ang mga kamay sa dibdib ni Jace. Saka kumuwala sa pagkakayakap nito. Ang kaninang nakalalasing na pakaramdam na dulot ng panunukso nito ay napalitan ng pagkapahiya. Kailangan ko nang umalis. Pinigilan siya nito sa siko. Bakit bigla ka nagmamadali? Kasi kailangan ko nang umalis. Bulong niya habang binabawi ang braso sa pagkakahawak ni Jace. Huwag ka nga magpatawa. Wala pa ang jacket mo kaya. Hinila ni Cassie ang laylayan ng suot na blusa. Maghihintay na lang ako sa lobby. Nakakahiyang lumabas sa kasulukuyang ayos niya, pero may mas nakakahiya pa na makasama ang lalaking pinagtatawanan siya. Taas doong tinawid niya ang sala para lumabas. Sandali lang. You're being absurd. Ano ba kasi ang kinaiinis mo? Napahinto si Cassie sa nahimigang frustration sa tinig ni Jace. Humarap siya sa lalaki. Nakatayo ito sa tabi ng walnut coffee table na tila isang modelo ng kakasigan. Nadama ni Cassie ang paghalo-halo ng pagkapahiya sa kanyang kalooban na unti-unting nauwi sa galit. I know I'm absurd, sabi niya. Saka pinanood ang pagkakanuot ng noo ni Jace. Gustong gusto kita dati at dahil yun sa katahangahan ko, aminado ako ron. Lumakad siya pabalik saka dinuro ito sa dibdib. Pero hindi ibig sabihin no na pwede mo na akong gawing katatawanan no, noon man o ngayon no. Hinawakan ni Jace ang kanyang daliri. Hindi kita pinagtatawanan at lalong hindi ko yun ginawa noon. Huwag ka na magkaila. Binaway ni Cassie ang kamay. Hindi niya nagugustuhan ng panginginig na nadarama dahil simpleng paghawak ni Jace. Narinig ko nga kayo ni Jenny noon na pinagtatawanan mo ko eh. Wala nang halaga ang bagay na yun sa ngayon. 1,000 beses niyang inisip ang pangyayaring iyon kahit ilang buwan na ang nakararaan at sa tuwi na ay mas matindi ang pagkapahiyang nadarama niya. Bakit tumayo lang siya na parang estupido? Bakit nganitian niya si Jace? Pero malinaw na sa kanya ang lahat ngayon. Hindi lang siya ang may kasalanan noon. Hindi siya dapat pagtawanan ni Jenny at ni Jace. Sino ba si Jenny? Grabe. Nainis na sabi ni Cassie. Hindi mo ba natatandaan ang kahit sino mga babaeng nakarelasyon mo? Matagal na yun at kahit ano pa ang pangalan niya, walang nangyari sa amin at ikaw ang dahilan nun. Di mabuti. Nagingit-ngit na sabi ni Cassie. Natutuwa ako na nailigtas ko si Jenny na maging isa sa mga babaeng nakatalig mo. Hindi mo iniligtas si Jenny, iniligtas niya ang kanyang sarili. Nawalan ako ng interes sa kanya nang malaman ko ang totoo niyang ugali. Jenny had been a cow at alam yun ng mga babaeng nagpakatangang lumaban dito. Ngunit kahit ganoon, nagulat pa rin si Cassie sa rubdob ng damdamin na kalakhip ng sinabi ni Jace. At bakit naman nagbago ang isip mo?
Nagsawa na siya sa pakikipaglampungan sa'yo, ganon? Napataas ang mga kilay ni Jace sa sarkastikong tono niya. Naramdaman ni Cassie ang pagdaloy ng lakas sa kanyang mga ugat. Sa wakas, si Cassie, ay kaya na ipagtanggol ang sarili. Hindi na siya ang tatanga-tangang si Cassie na huling-huli sa akto ng pagtataksil ng nobyo o ang inosenteng Cassie na nagalak dahil sinabihan lang ng isang lalaki na maganda ang kanyang mga mata at gusto siya nitong halikan. Matapang na siya ngayon at handang ipagtanggol ang sarili at makuha ang respeto at konsiderasyon na dapat niya makuha. Hindi siya nagsawa sa akin. Akong umayaw sa kanya. Pagkatapos kanyang sigawan at takutin ng sobra. Bigla siyang natigil sa balak na pagbubunga nga kay Jace. Ano? Ayoko sa mga bully at sinabi ko yun kay Jenny. Nakuha naman niya ang ibig ko sabihin kaya nilayasan niya ako at natutuwa akong ginawa na niya yun. Pero pinagtawanan niyo ako. Narinig kita. Nagkibit balikat si Jace. Malabo yan. Dahil hindi ako natuwa sa ugaling ipinakita niya. Pero ang akala ko, hindi na itinarinig kasi ang sinasabi. Nagkamali ako ng akala. Pinagtanggol siya ni Jace. Dapat na matuwa siya sa kaalamang iyon pero kabaligtaran ang nangyari. Lalo na yung nadama ang katangahan. Iniisip marahil ni Jace na baliw siya. Sinulipan niya ang lalaki ngunit hindi pag-alala para sa katinuan niya ang mababaka sa mukha nito kundi pagkaaliw. Yung sexy netong ngiti na nagpapalitaw sa biloy sa pisngi neto. Ngayon, malinaw na sa atin ang lahat. Bakit hindi ka mapuuli at inumin ng wine mo? Ang uminom ng wine ang pinakahuling bagay na dapat niyang gawin pero mas madaling sumunod na lang kaysa makipag-argumento patungkol sa kabalewang ginawa niya. Mupo si Cassie sa dulo ng sofa, saka dinala sa bibig ang basong may lamang wine. Habang gawa ayon, isa pang masaklap na isipin ang tumatakbo sa kanyang isip. Totoong gusto ni Jace na halikan siya kanina at imposible namang mangyari pa yun ngayon. Dinampot ni Jace ang bote ng beer at sinaluduhan siya. So, pag-usapan na natin yung matindi mong crush. Napasinghap si Cassie sa kabiglaan dahil sa sinabi ni Jace. Kaya naman sa halip na hangin ay alak ang nasinghot niya. Naikisinabid niya. Tumayo si Jace, saka umupo sa tabi ni Cassie. Tinapik-tapik niya ang likod nito. Hinga. The coughing stopped as Cassie drew air into her lungs and cast a worried look over her shoulder. Alin lang sa dalawa, si Cassie ang pinaka-nakakaakit na babaeng nakilala niya o isa itong baliw. Ngunit alinman sa mga iyon ang sagot, pinatunayan ni Cassie na talagang nakakaaliw ito. Ang pagtatantrums nito kanina ay lalo pang nakakuha ng atensyon niya. Ngayon lang din siya nakakilala ng taong napaka-transparent. Napagbintangan na siya noon ng masasamang bagay. Nang karamihan ay talagang ginawa niya. Kaya sa halip na makaramdam ng pagkaagrabyado sa akusasyon ni Cassie, kakaiba ang kaligayahang nadama niya sa kaalamang mahalaga sa dalaga ang nangyaring insidente sa hagdan na eskwelahan. Nakakagulat para sa kanya na malaman na may nagawa siyang isang bagay na tama noong kabataan niya. Kung ikukumpara sa mga kalokohan at maling desisyong ginawa niya dati, malaking bagay na iyon para sa kanya. Nabigla lang ako sa pag-inom ng wine. Sabi ni Cassie na tumuwid ng upo at lumayo sa kanya. Kumuha siya ng tissue mula sa dispenser na nasa coffee table na inabot niya sa dalaga. So, tungkol dun sa crush mo. Tiningnan siya ni Cassie ng masama, ngunit kinontra yun ang pamula ng mga pisngi nito. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng ego mo na kumpirmahin pa yun. Sobrang ingat na sabi nito na ikinangiti niya. Siguro nga, pero aaminin kong nakuha mo ang interes ko. Hindi ba masyado ka pang bata nun para magkagusto sa akin? 13 na ako nun, nainis sa sagot niya. 13. Matanda na nga pala yun, panunokso niya. In love ako nun. Bahagyang kumunot ang noo ni Cassie. Tila pinaglilimian ang implikasyon ng sinabi. Yun ang akala ko dati. Sinasabi mo ba na wala ka nang gusto sa akin ngayon? Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Pinaliguan mo lang naman ako ng maruming tubig at ayaw mo pang aminin yun. Sa tingin mo, masochista ako?
Dumukpang si Jace at hinagod ng buko ng daliri ang pisngi ni Cassie. Nag-iwas man ng tingin, hindi naman ito lumayo sa kanya. For the record, aksidente yun at napagtanto ko rin na ako ang may kasalanan. Sabihin mo, anito na malami sa tinig? Hinahalikan mo ba talaga ang lahat ng babaeng nakilala mo? Napangiti si Jace sa kaprangkahan ng dalaga. Ang sagot ay hindi. Hinawi niya ang nag-aalpasang kulot na buhok. Hindi lahat ng babae. Ang dami mo na sigurong nahalikan kaya hindi mo sila matandaan, no? Pinigilan ni Jace sa mapaungol. Lagot. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Marami akong kalokohan noon. Kung ikagagaan ng loob mo, aniya, habang nilalaro ng daliri ang buhok ni Cassie, sinisiguro ko sa iyo na mas ibigyan ko ng atensyon ang mga nakakarelasyon ko. Binasa ni Cassie ng dila ang mga labi nito. Naramdaman ni Jace ang epekto niyon hanggang sa mga daliri niya sa paa. Pwede pa naman nating subukan ulit, sabi ni Cassie, saka nag-alin lang ang umiti sa kaniya. Kung gusto mo. Magandang ideya yan, bulong niya. Binasahin niya ang batok ni Cassie, saka ipinulupot sa daliri ang ilang himla ng buhok nito. Pagkatapos inilikan niya ito bago pa magbago ang isip. Nakakapaso ang init na gumuhit sa gawing puso ni Cassie. Para siyang lalagnatin sa init na damang-dama niyang sumisingaw sa kanyang balat. Itinias ni Jace ang isa pang kamay at idiniin sa kanyang anit para hindi siya makagalaw. Napasinghap siya nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig at nagsimulang manaliksik. Kumapit si Cassie kay Jace habang dahan-dahan silang lumulubog sa malambot na sofa at nilalamon niya ang pagnanasa. It had been so long since she'd had a chance to feel a man's heat, his mouth on hers, the hardness of his chest pressing into her breast, at wala siyang natatandaan na nakadama siya ng ganoon sa isang lalaki. Iniangat ni Jace ang kanyang mukha. Sa kamarahang kinagat-kagat ang ibabang labi niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sinapo nito ang kanyang mga pisngi. His quick smile made the pulse of desire settled lower. Salamat, nagustuhan ko yun, sabi nito na paus sa boses. Matagal na rin mula nung gawin ko yun. Ako rin, pagsang-ayon ni Cassie, kahit na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Jace. Anyone who kissed as well as he did had to practice regularly. Matagal ko nang gustong gawin iyon mula nang makita kong hinalikan mo si Jenny. Talaga? Ano, natumbasan ko ba expectation mo? Tumango lang si Cassie. Hindi niya gustong ipaalam kay Jace kung gaano katindi ang epekto ng simpleng halik na yun sa kanya. Magmumukha lang siyang kaawa-awa. Sa kasamaang palad, meron akong kailangang puntahan. Iniangat nito ang braso sa para tingnan ang suot na wristwatch. In about half an hour, kung hindi, maaari sana nating ituloy ito. Okay lang. Dapat ay matuwa si Cassie dahil tinanggihan siya ni Jace ng maayos, ngunit kabaligtaran ang naramdaman niya. Nandismaya siya. Anong ibig nitong sabihin sa sinabing maaari sana nilang ituloy ito? Hanggang saan? Gumalaw si Jace na nakapatong ang kamay sa kanyang hita. Humahaplos. Pwede kang manalitiri rito hanggang sa bumalik ako. Ang titig nito ay pumupukaw sa kanyang damdamin tulad ng manggaspang nitong palad na dumadama sa kanyang balat. Kaya lang baka mainip ka. Nanginig siya nang ipasok nito ang daliri sa ilalim ng kanyang blusa. Natawa ito ng malakas. At ayokong mangyari yun. Hindi ko Oo, pwede kang sumama sa akin. Putol nito, sasabihin niya. Napabuga ng hininga si Cassie. Sinubukan niyang itutok ang isip sa sinasabi ni Jace, ngunit posible yatang mangyari yun. Lalo na at humahaplos sa kanyang hita ang mga dulo ng daliri nito. Saan? Narinig niya ang sarili ng tatanong. Sa sky. Banggit nito sa pinakabagong hotspot sa Makati. His thumb traced the edge of her panties. Then, deep underneath and her breath sold out in a rag pant. Napakapit si Cassie sa mga balikat ni Jace sa takot na baka tuluyan silang mahulog sa sofa. Nakatitig sa kanya ang namumungay nitong mga mata. Hindi ako...
Ano nangyayari? Ano ang pinag-uusapan nila? Jace's tongue licked at her lips, then cupped her head, his mouth taking hers in another mind-numbing kiss. Her heavy breast flattened against the solid wall of his chest, the nipples squeezing into rigid, arcing peaks. Say yes, Cassie. Bulong nito, sa tuluyang ipinasok ang daliri sa kanyang pagkababae. Yes. Kumuwala ang salitang yun mula sa kanyang bibig. God, you're so wet. She straddled him, her knees digging into the sofa, her arms wrapping around his shoulders as his fingers continued to drive her into a frenzy. Hindi siya makapagsalita o makapag-isip. Maging ang paghinga ay nakalimutan na rin niya. Lahat ng pandaman niya ay nakasentro sa masarap na pakiramdam sa pagitan ng kanyang mga hita. The rigid length of him, confined by his clothing, nudged the inside of her thigh, and she rubbed herself against him, yearning to have him deep inside her. Napatingala siya at napaungol. Patuloy ang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Please, huwag kang huminto. Hindi ako titigil. Let go, Cassie. Come for me. The orgasm roared through her, exploding into a billion glittering sparks like a firework display on New Year's Eve. Isang sigaw ang narinig niya, isang tinig na katulad ng sa kanya, ngunit tila milya-milya ang layo sa kinaroroonan nila. Sunubsob niya ang mukha sa leeg ni Jace, saka bumulong, Candyman.